May bayad po siya. Ay, pagkaano. Magandang gabi po sa inyo. Bago po kayo umuwi, share ko lang po sa inyo yung importante na salita po ng Diyos sa Bible. Marinig nyo lang po yun. Yun lang ang importante. Simpleng paraan ng kaligtasan po, sabi sa Bible. At ma'am, sir, mensahe ng Diyos na gusto ng Diyos malaman nyo po. Yung kaligtasan ay binibigay po ng Diyos sa lahat ng tao ng libre. Ang Bible verse lang po na babanggitin ko po ay yung John 3:16. Bible verse po. May nakaupo ba sa senior? Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi po yan sa Bible. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Sino po yon? Si Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, King of the Jews. Christ, Messiah, Deliverer, Savior of mankind from sin and death and hell. Sabi po ng Bible verse, sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, ay hindi mapapahamak saan po? Sa impyerno habang buhay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang sasampalataya sa Panginoon Jesucristo na kanyang tagapagligtas. Sabi po yun sa Bible. Mga kapwa ko po tao, pinapakita po ng Diyos yung kaligtasan, pinapakita po ng Diyos na mayroong kapahamakan na pupuntahan ng tao. At ito po ay impyerno. Sapagkat lahat po tayo mga tao sa buong mundo, sa daigdig, lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at lahat ay nagkasala sa Diyos at napaluyo sa kaluwalhatian ng Diyos. So makapapansin nyo po, lahat po tayo ay may iba-ibang kasalanang nagagawa. Pero kung ano dito ka na. Walang hindi at hindi tayo mga perfect po. Kaya ang tawag ng Biblia sa atin ay makasalanan at ang malungkot po, mapapahamak sa impyerno tayo po makasalanan. Yun po ang parusa natin sa Diyos. Pero ang kagandahan po, prinobide ng Diyos ang kaligtasan. Ito po ay si Jesus Christ, the Son of God. Para maligtas tayo sa impyerno, hindi mapahamak ang nanampalataya sa Panginoon Hesus. At ngayon po, para maintindihan nyo po, 2,000 years ago po yung Bible verse na yun, naganap po yun sa bayang Israel. Yung Diyos, nagkatawang tao, si Jesus po yun. Ang kwento po sa kanya, siya po ay napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. At nabubo po ang dugo ni Jesus sa krus, sabi po sa Bible, para saan po? Forgiveness of sin sa mankind, sa tao. Kapatawaran sa kasalanan dahil sa dugo po ng Panginoon Hesus. At malinis tayo sa ating sala dahil sa dugo ng Panginoon Hesus. At dahil din po sa sacrifice ni Jesus doon sa krus, binayaran po ni Jesus yung kasalanan doon sa krus para ang tao po forever maligtas sa impyerno, hindi mapahamak. Salamat meron Diyos na tagapaligtas, nag-alay ng buhay niya. Siya po nagbayad, si Jesus, para sa atin po. Sapagkat hindi po tayo makakabayad, binayaran po ng Diyos para sa atin. At ang kumanda lang po ni God, repent, repent, sabi ng Bible. Kayo magsisi at tumalikod sa kasalanan, sabi po ng Bible. At aminin nyo sa Diyos na kayo nagkasala sa Diyos. At kayo magkaroon ng bagong isip, bagong puso, na talikuran ng maling landas, maling direksyon ng kasalanan. Change of mind, change of heart. At aminin sa Diyos na tayo nagkasala sa Kanya at makasalanan, hindi kayang maligtas sa impyerno. At doon po natin ipasok ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon Hesus na siya lang ang magligtas sa atin doon sa impyerno, wala na pong iba. Si Jesus po ang tanggapin yung Savior ng buong puso. Si Jesus po ay ipahayag nyo na inyong Panginoon. Si Jesus po ay sampalatayan nyo ng buong puso na binuhay ng Diyos sa mga patay. At panampalatayan nyo si Jesus ng buong puso po, yung ginawa nyo sa krus na paraan ng kaligtasan. Yung death, burial, and resurrection po ni Jesus, panampalatayan nyo po ng buong puso. Ang sabi ng Bible, kayo po ay maliligtas sa impyerno habang buhay. At sa langit pupunta pag namatay po, hindi na sa impyerno. At may
May pangako lang ang Diyos na bahay na ginto sa langit na naghihintay. May bayad yung si Anton. At ang Diyos po ang magligtas sa inyo ng biyaya niya. Hindi ako nabinigay kasi ang pera. Pag-uwi nyo na po ng bahay, mag-pray po kayo sa Diyos na nasa heaven, di natin nakikita. Tanda si kinaan niya. Mag-pray po kayo, tumangis po kayo sa Diyos, maginagpis po kayo para sa inyong kaluluwa. Mingi kayo ng tawad sa Panginoon Jesus po. At tanggapin nyo po si Diyos Savior ng buong puso. Ipag-pray nyo din po sa Panginoon Jesus. Sige po. Ipag-pray din po natin sa Panginoon Jesus. Kabagan kawa po ang ating kaluluwa na iligtas po doon sa impyerno. Pag-pray nyo po sa Diyos. Pagkat mahal po kayo ng Panginoon, siya po ang yaman natin. At hindi po ako naparito kung naman po intention layunin masama. Marinig nyo lang po yun. At ito din sasabihin ko po sa inyo, hindi to patungkol sa reliyon. Kaligtasan na po to ng buhay, kaluan nyo po. Ang Diyos gusto tayo ligtas sa impyerno. Ang Diablo, si Satanas, gusto mapahamak ang tao sa impyerno. Diyan po gigil ang demonyo. And the same time po, ang masasabi ko din po, pag may humingi sa inyo ng pera, gamit salita po ng Diyos sa Bible, huwag niyo pong bibigyan, hindi po yun sa Diyos. Mali po yun. Magtrabaho siya para siya magkapera, sabi sa Biblia. Huwag niyo po yun ito-tolerate, mali po yun. Hindi po ininutos ng Diyos sa Bible. Okay po, salamat po, glory sa Panginoon Diyos na dakila. Glory to Jesus kay God. Praise God, salamat sa biyaya niya, sabihin po yun sa inyo. Ako'y nothing lang po, zero. Sa Panginoon lahat ng glory. One day, we see God, all mankind in this earth. At sabi ng Biblia po, lahat ng tao ay luluhod sa Panginoon Jesus, bawat tuhod. Hari, rey naman yan, o ano man yan sa mundo, ano man estado niya, every knee bow to Jesus. At makakaharap ng bawat isang tao ang Diyos, harap-harapan. Pag na tayo ay natapos na dito sa mundong to, pumanaw na. Yan ang sabi ng Biblia. Makikita po natin ang Diyos nakaupo sa trono, sabi sa Biblia. At maghahari ang Diyos walang hanggan, sabi yan sa Biblia. Jesus is King and God. Believe Him. Repent and believe the Lord Jesus. God bless po. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kabagan niya po kayo iligtas. Salamat po. Thank you po na marami. Palain po ng Panginoon ng inyong biyahe. Ibalik niyo po ang buhay, puso niyo sa Diyos. Siya ang balikan niyo. Wala nang iba. Nothing but He is. Siya lang. No? So, salamat po.